We can only propose, but we are not insisting. We can live without confidential funds. Naging sentro ng pagtatanong ng mga miyembro ng Senate Committee on Finance ang 500 milyong pisong hinihinging confidential fund ng Office of the Vice President o OVP mula sa kabuuang 2.8 billion pesos na pinapanukalang budget ng opisina. Bagamat sinabi ni Vice President Sara Duterte na kaya naman nilang mag-operate nang wala ito, mas magiging madali umano ang kanilang trabaho kung maaprubahan ang hinihinging halaga. But of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds in monitoring the safe, secure, and successful implementations of the programs, projects, and activities of the Office of the Vice President. Kabilang anya sa paglalaanan ng naturang pondo ang ligtas at matagumpay na implementasyon ng lahat ng mga programa ng OVP. Kasama na rin anya sa paggagamitan nito ang kanyang trabaho bilang co-chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay VP Sara, ibinabahagi rin umano nila sa security agencies ang mga nakukuha nilang impormasyon. Yung million trees, yung pagbabago, advocacy, libreng sakay, the permanent office, the VP's museum, and the omnibus law or charter, bawat isa sa mga ito gagastusan ng confidential funds ng opisina nyo? Yes. Mainly, the confidential funds, as I said, is for the safe, secure, and successful implementations of the programs, projects, and activities and engagements of the Office of the Vice President. We did surveillance of complaints from constituents in Bulacan with regard to the selling of OVP assistance and the selling of tupad projects. Ngunit ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rison Tiveros, dapat ipaubaya na lang sa security agencies ang surveillance at intelligence gathering. Iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno in the same way na yung mga civilian agencies ng gobyerno, whether OVP itself or kahit DepEd, ay kumbaga shop nila yung kanilang mandates at yung kanilang expertise. Ipinunto rin ng mambabatas na di hamak na mas malaki ang confidential funds na hinihingi ng OVP kumpara sa ilang ahensya sa security sector gaya ng Department of National Defense at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Depensa naman ng Vice Presidente, iba-iba naman ang mandato ng mga ahensya ng gobyerno. Sa kabila nito, ipinauubayan na anya nila sa Kongreso kung pagbibigyan ng kanilang hiling na confidential funds. Natanong naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang naging paglilipat ng 221 million pesos mula sa contingent fund ng Office of the President bilang confidential fund ng OVP kahit na wala ito sa 2022 national budget. Kinumpirma ni VP Sara na humiling sila ng budget sa opisina ng Pangulo, ngunit mas masasagutan niya ito ng Department of Budget and Management. Inusisa rin ng mga senador ang lumabas sa Commission on Audit Report na mayroong mahigit 400 security detail ang Vice Presidente. Kinumpirma ng OVP na mayroong 433 personnel ang Vice Presidential Security and Protection Group o VSP-SPG as of December 2022. Binuo ito noong June 2022 para magbigay seguridad para sa kasalukuyan at mga susunod na pangalawang Pangulo. Wala rin umanong nilalabas na pera ang OVP para sa pasweldo sa security detail dahil binubuo umano ito ng mga miyembro ng Pambansang Pulisya at Armed Forces of the Philippines. Is there an explanation for such a large number as has been criticized in both the media as well as Congress? The determination on the number and deployment of VP-SPG personnel is largely dependent on the assessment of the AFP and the PNP. Sa huli, inaprubahan ng komite ang proposed budget ng OVP matapos ang mahigit 1.5 oras na deliberasyon. Ang Senate Minority Bloc itutuloy na lamang nila ang kanilang pagtatanong kapag sumalang na sa plenaryo ang budget ng opisina ng pangalawang Pangulo. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.